morning mga kasambahay! Narito muli ang programang kasama niyo tuwing linggo. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at ito po ang Doctors on TV. We're here at Makati Medical Center, your trusted health partner right here at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Ngayon pong araw, bibigyang pansin natin ang mga injuries na kadalasang hindi nabibigyang halaga pero lubhang nakakaapekto sa kalidad po ng ating trabaho at pang-araw-araw na buhay. Ito po ang work-related eye injuries. Pero naku, bago po ang masinsinang talakayan, panoorin po muna natin ang dose of information tungkol sa isyong ito. Noong nakaraang pandemya, hindi lang ang virus ang naging banta sa kalusugan ng mga manggagawa. Isa sa mga health concerns na tumama sa maraming empleyado ay ang eye-related injuries sa workplace. Ayon sa US Bureau of Labor Statistics, umabot sa 18,510 ang kaso ng eye injuries at illnesses na nagdulot ng isang araw na absence mula sa trabaho noong 2020. Katumbas ito ng 1.7 cases sa bawat 10,000 full-time workers. Pero may good news rin. Bumaba ng 15.6% ang bilang ng kaso kumpara sa 2019 at 10.5% ang ibinaba ng incidence rate. Isang senyales ito na posibleng nagkaroon ng improvements sa workplace safety o kaya'y nagbago ang work setups dahil sa pandemya. Kaya paalala sa ating mga empleyado at employers, huwag baliwalain ang eye protection sa trabaho. Magsuot ng tamang goggles o face shield kung kinakailangan at siguraduhing ligtas at maayos ang workplace para iwas disgrasya. Para sa mas ligtas at healthy na working environment, importante ang tamang proteksyon, lalo na sa mga mata. Ayan nga, nakakabahala talaga mga kasangbahay. Hindi biro ang bilang ng mga nagkakaproblema sa paningin dahil sa uri ng kanilang mga hanap buhay. Kaya ngayon pong umaga, kasama natin ang isang trusted doctor na magpapaliwanag kung paano po maiiwasan ang mga work-related eye injuries. Makakasama po natin ngayon ang isang ophthalmologist mula sa Makati Medical Center. Let's welcome Dr. Lloyd Thomas S. Yap. Gandang araw po, Doc Lloyd, and thanks for joining us. Thank you, Doc Sara. So, sa ating mga viewers, thank you very much and good morning. Thank you for having me here. Eto, Doc, no, pag sinabi po natin na work-related eye injuries, paano po ito naiiba sa mga ibang eye problems? Work-related eye injuries ay nagaganap sa ating trabaho, lugar ng trabaho. Kung tayo man ay nagtatrabaho sa construction or nagtatrabaho sa bahay, or even if we're working in the office. So, there are potential risk and danger na maaring makasama sa ating mga mata. So, ibig sabihin kahit na basically parang office setting, so may ganun din, may risk din for eye injuries. Yes. So, even if we're working in the office, nakatutok tayo ng mahabang oras sa computer, pwede po itong makasama sa ating mga mata. I see. Okay. So, basically sa mga, alam natin ng mga different occupations or jobs, no? Doc, ano po yung usually pinaka at highest risk of having eye-related injuries? Okay. So, ang pinaka-highest risk sa ating mga kasangbahay ay yung mga nagtatrabaho sa construction or nasa labas. Nandito nagaganap yung karaniwan mga aksidente. May tumatalsik po ng mga metal fragments o mga chemical na may exposure sa ating mga mata. So, ano po yung mga iba't ibang uri ng eye injuries ba na nangyayari kalimitan sa iba't ibang workplace? So, for example, sa ating mga audience na kung kayo man ay nagtatrabaho sa construction, whether being a welder or grinder, ito ang mga pinakamataas na risk na magkaroon ng eye injury, especially metallic foreign body injury po. I see, and is this very common? Yes, it's fairly common. We see it almost every day. And accidents happen, most especially if we don't use our protective goggles. Okay. So basically, you mentioned po yung protective goggles, ano? So, Doc, so basically talagang is very important na we comply dun sa dapat ng mga, di ba, nasa rules naman yan ng company, di ba, na may kailangan gamitin, ganyan. Yung iba kasi parang
for some reason hindi ginagamit. So, sa anumang trabaho, meron tayong tinatawag na occupational hazard. Kailangan natin tugunan with specific protective gears to protect ourselves. Not only our eyes, but also our entire body. Actually, ako parang ang medyo guilty ako dyan. Kasi, Doc, I do practice also aesthetic medicine. So, ang problem, di ba usually, meron especially when you do laser procedures, kailangan talaga meron kang protective. So, we put on sa pasyente. However, there would be instances, hindi naman palagi, but that it would be difficult for me para makita yung details nung iti-treat. So from time to time, I would have to remove it, and then once nakita ko na siya, tas naka-focus na ako, and then I would just tsaka ko ipe-press yung foot pedal. Kasi sometimes ang hirap talaga, but I understand. So basically, not only dun sa case kung ganun, siguro, I'm sure yung iba din kasi nakaka-experience sila din ng difficulty in performing their tasks once they have the protective goggles on. That's true, Doc Sarah. So, sometimes, pakiramdam natin medyo mas nakakasagabal sa ating trabaho yung protective gears. Baka minsan hindi mas malinaw yung nakikita, kailangan mong tanggalin. Pero kailangan ugaliin talaga na suotin ang ating mga protective equipments for our safety. I know. Okay. Kasi syempre, paano kunyari ikaw naman, basta kang walang magagamot, wala kang matutulungan, di ba? Okay. Ito, Doc, kanina you mentioned also about the risk, okay, nung mga nasa office setting, di ba? But it's from the eye strain from, prolonged exposure sa kanilang mga computers, okay? And how is it different from dun sa physical injury like sa mga construction sites? So, comparing the office setting, definitely ma-avoid natin yung mga malalalang injury, no? But for our computer for our viewers who are in the computer setup, so this is what we call computer vision syndrome. Computer vision syndrome. So ito po yung sa katagalan natin na gumagamit ng computer, napapagod din ang ating mata, nagkakaroon din tayo ng mga dry eyes. Hindi lang siya with regards to the hours of working, pati sa ating environment din. So mas lalo na kung nasa office tayo, nakatutok sa atin yung electric fan or yung aircon, mas mabilis po mag-dry eyes, magkakaroon po tayo ng mga symptoms of dry eyes. I see. So now I recall also, di ba, yung mga ibang mga kapatid natin na mga tricycle driver, di ba po usually mabilis din, and then especially pag nasa national highway sila, di ba parang pag ganun sobrang windy, hindi kasi katulad pagka-kotse na parang lalo na sarado, di ba, air-conditioned yung mga vehicles. So sa kanila, exposed sila sa too much, di ba, yung lakas ng hangin, and then sometimes dust particles also, Doc. That's correct, no? So for our viewers na nagtatrabaho more on outdoors, so not only tricycle drivers, also our farmers, our fishermen. So ito yung mga occupation na risk for increased exposure to sunlight and to the wind, to external elements. So meron tayong tinatawag na pterygium. So this one is nakakataas ng risk yung outdoor exposure. I see. Okay. So, Doc, kanina, example, dun sa eye strain, I'm sure interested din yung ating mga viewers. Usually, what exactly happens, no? Paano yung parang, yung development, yung progression na magkaroon ng sakit, parang ganon. From dun sa, kunyari, sabi nyo kayo na dryness, and what happens pagka dry, and then parang this medyo nai-imagine lang ng ating mga viewers, ano ba nangyayari? Okay. So, common sa ating mga population na madalas sa computer, tuloy-tuloy, no? Mga at least 8 hours na nagtatrabaho. Minsan, hindi pa ho nasa tamang oras. So, minsan, night shift, day shift, magkakaiba yung oras. Iba-iba po yung mga exposure natin sa trabaho. So, minsan nagkakaroon tayo ng dry eye syndrome. So, nagkakaroon ng symptoms of tearing. Minsan, lumalabo yung vision. Or sometimes we feel parang may foreign body sensation. So, these are the symptoms of dry eyes. So, pag nakaramdam na, naka-experience na nitong mga sinabi nyo, yan yung mga early signs ba, Doc? It depends, no? So, sometimes as early symptoms, you can also these are all manifested in early symptoms na. Okay, so napag-usapan natin yung onset, okay? So basically, when we try to compare sino yung mas maagang makakaramdam, sino mga pasyente mas maagang makakaramdam ng mga senyales, would it be yung mga parang na-mention yung kanina yung mga welders, diba? O yung mga construction workers, sila ba yung mas nauunang magkaroon ng manifestation once? Kasi di ba, usually kung nagtatrabaho, welder, and then matalsikan sila, di ba? Okay, so basically, immediate yung pakiramdam. Tama ba, Doc? Yes, correct. So, for our viewers na welders or grinders,
immediate yung effect, no? Kapag nagkaroon tayo ng eye injury, natalsikan ng chemicals or natamaan ng metallic fragment, immediately you'll feel pain, you'll have eye redness and foreign body sensation. So these are the starting symptoms. And of course, most especially if we have chemical eye injury, we have to immediately do eye flushing for about 10 to 15 minutes. Okay. Good that you mentioned that, Doc. Kasi di ba tayo ang reflex automatic, like, kunyari, simpleng mapuwi nga lang tayo, di ba? Parang usually nirarab na. Okay. Ano bang dapat unang-unang gawin ng yun, mga nagkaroon ng ganitong kaso na, welders, grinders, bilang nagkaroon ng foreign body, may feeling of foreign material. Ano yung first na dapat gawin immediately? Yun ang unang-unang bawal gawin, no? Yung may gawin. Bawal kusutin ang mata. Naku. Let's say may matamaan sa inyo, as much as possible, do not rub your eye because hindi natin alam kung, let's say, for example, chemical, you'll be able to spread the chemical further. Or kung may metallic fragment, baka pwede mo pang mabaon lalo. Di ba uso-uso pa naman yung parang, teka, nahirapan ako. Bakit puwing mo nga, ano ko natin parang, hipan mo, ganyan. So parang, pero that's not advisable. Hindi rin ho yan advisable dahil baka may iba pang ma-expose sa ating mga mata. Tsaka syempre, our oral cavity, madumi yan because yan ang kung anong pagkain ang pinapasok natin dyan. So, syempre, kung may injury na from dun sa kung ano man yon, and then mamaya maltalsikan pa, di ba? The more na ma-aggravate yung condition. Tama ba, Doc? Tama ba? Okay, so yun ang unang gagawin, bawal may gawin. So, anong unang-una, pinaka-immediate na gagawin dapat? So, kapag tayo nagkaroon ng injury, bawal nating kusutin yung mata. And after that, kailangan natin ma-flush po yung mata with irrigation fluid or water, drinking water, any clean source of water for 10 to 15 minutes. So, if a flush without rubbing it? Without rubbing it. So, would you advise a free-flowing water, running water over, like, yung iba kasi lalagay sa basin and then didilat siya, which is more advisable? Free-flowing water would be the best. So, kahit wag yung stagnant water. Okay, so takbo yung flowing yung water pero wala pa ring gaganon mo lang. Okay, just so para mawala. And then after that, around 10 to 15 minutes, after 10 to 15 minutes, what do they do next? It would be best to seek medical consult na po. Punta na sa ER para makakita ng ophthalmologist at masilip, ano po? Tama po. Okay. Pero kasi since we're talking about work-related eye injuries, di ba usually may mga clinics po yan sa mga, especially the big factories or whatever companies naman, kalimitan meron, hindi ba? Okay, so usually sa experience nyo, Doc, usually nagbibigay ba sila ng first aid before the patient is being sent to the ER? Usually in my experience, the patients upon the incident of the injury, na-check sila sa kanilang mga clinics. And then, gano'n, nagagawa yung flushing. Pero yung susunod na step talaga is kailangan ito rin talagang dalhin sa ER. Oh, okay. So, speaking of ER, once nakita nyo na yung pasyente, ano yung mga diagnostic measures that you usually conduct just so to see the extent of the eye injury? So first, we do a very thorough eye examination. We check everything from the vision of the patient to any foreign body left in the eye. Meron din tayong tinatawag na fluorescein testing. So dito po natin makikita kung meron pong sugat na hindi po nakikita with our bare eyes. Parang hindi natin kita kahit tingnan, pero basically pag tiningnan dun sa ginagamit nyo dito sa ospital, would be dun makikita kung kamustang ganong kalalim ang affected. Okay? Because ang ating cornea is very transparent. So hindi mo talaga makikita kung may sugat man yan o wala. I see. Okay. And so that's for the foreign body nga, 'di ba? Yung kanina kunyari kung say for example from during welding or grinding. How about kapag chemical? Kasi 'di ba we learned dito sa nung medicine nung medical days natin, Doc, 'di ba, na it's very important also to know kapag chemical, anong chemical yung Ganon din ba pagka sa eyes? Yes, that's correct. So very important to know what's the inciting chemical. So we can address or we can know kung ano po yung extent ng damage na pwede niyang gawin. So, between acidic or basic or alkaline chemicals, mas nakakatakot po yung alkaline. Oo. So, basically, but usually naman ang OFTA in the ER, okay, basically ready naman yan kapag mga chemicals, meron tayong mga parang ready na parang pwedeng pang-neutralize pagka
if ever chemicals ang yun accidentally nag-splash sa mata. Well, whether it be acidic or alkaline, first step really Water is pa to do rin. the water cleansing. Neutral kasi ang water. Yes. I see, okay. And, okay, so, pagka nakita na kung ano yung extent ng injury, so, does it vary yung mga magiging treatment options that you usually render sa pasyente? Yes, depending on the extent, kung gaano kalala po yung naging injury mula sa ating mga chemical, doon po magbabase kung ang gamot lang po ay kailangan ng bigyan ng antibiotics or kailangan magbigay ng anti-inflammatory or may kailangang procedure po na gawin. I see. In your practice, Doc, what has been the most serious or parang pinaka malala na na-encounter nyo na work-related eye injury? So, for common household chores, meron po ako naging pasyente na naglilinis lang po ng banyo. At yung kanyang cleaning solution ay nalaglag lang po sa sahig. So, accidental. And from the drop, doon po tumalsik sa kanyang mata. Nagpilansik. Yes, oo. So, unintentional, unexpected, pero nangyayari rin ho talaga. So, okay din pala pag naglilinis tayo sa bahay. Kailangan, lalo na kung if we deal with mga harmful substances, diba? Very harsh ones, kailangan naka-protective goggles din. Okay? And then, what else, Doc? So, one of the worst cases I've handled was may isang patient na he was fixing his fence. So, nagmamaratilyo sa barbed wire. At tumalsik yung barbed wire sa kanyang. So, nagkaroon ho talaga ito ng penetrating eye injury. So, we had to do repair of the scleral laceration. So, hindi lang siya simpleng sugat, pero na may penetrating eye injury po yung nangyari dito. So, what happened to the affected eye? So, kinailangan po emergency surgery po. Hindi to naman fix. nabulag, Doc. Well, meron po talagang permanent damage, no? Pero at least the primary goal is to save the eye. Oh, okay. So far, yan na Yeah. yung malala. Okay. And, sa ito, usually, di ba, meron tayo sa kitchen. Kunyari, mga nagluluto, talsik ng mantika, and itong mga ganito, pag simple bang, kunyari, may nagbo-boil ka ng water, kailangan pa rin itakbo sa ER to, or pwede namang hindi na? Depende, no? So, like we mentioned, kung meron kong tumalsik na sa ating mga mata, kailangan una flushing, linisin. Kung malala, masakit na masakit, hindi mo maidilat yung mata, mapula, it would be really good to have your eyes checked kahit Just to papaano. make sure, Just to no? make sure. Okay, kasi kung may wound dyan, nagsugat, so para at least facilitated yung healing kung may naibigay na mga gamot ang ating mga, kaibigang mga ophthalmologist. Okay. Okay, so yun po yun for the mga foreign bodies. How about, Doc, for example, kunyari, welder, hindi naman natalsikan, however, pero kasi syempre, Doc, di ba nakakasilaw talaga yung ilaw niyan? So, is there such thing as repetitive injury? I mean, but not from dun sa foreign body na tumalsik, but from the light per se. Yes. So, sa ating mga welders, no, maaring walang tumalsik, but because of the exposure to the light, to the radiation, pwede pa rin magkaroon po ng sugat sa mata kahit na wala pong tumalsik sa ating mata. I see. Ito Okay. ay tinatawag na welder's keratitis. Oh, okay. So, ano yung parang i-recommend natin dito sa ating mga kapatid na mga welders? Dapat ba talaga regularly din nagpapa-check up, magpapasilip ng mata? So, unang-una, kailangan talaga suot yung protective gears. All the time. All the time. Hindi mo maiiwasan na may mangyari at mangyari. Kaya kailangan handa ho lagi. Okay. Look, I know we've been talking about, ang topic kasi natin is work-related eye injury kasi napag-usapan yung sa computer. Bigla ko lang na-realize, no? Kasi, di ba, napag-usapan natin yung sa mga welders na kahit walang tumalsik, but of course, because of the light, and we've been exposed to blue light, di ba, kanya-kanyang gadgets, especially the kids, no? Na parang, di ba, nung nagkaroon ng online platform, okay, ganyan. So, basically, same holds true din na dapat talaga may protective gear din ng mga bata to limit the blue light exposure. So, actually sa ating mga bata, importante to limit the exposure talaga. So hindi lang yung... Rather than wearing something, you have to limit the use of gadgets. So, hindi po advisable for children below 7 to have any kinds of gadgets. I know it's hard, but that's what's advisable to help the children prevent myopia. Oo. So, ano yung maximum po na pwede nating i-advise na hanggang alang oras lang pagkaganyan below 7 and below? Siguro 1 to 2 hours lang
per day. Per day. O kasi dapat minomonitor. Kasi ngayon na nangyayari pag busy magulang, kasi di ba may mga online work, di ba? Work from home. Okay, so para lang tahimik yung mga bata. Okay, so you stay here at the corner and then, sige, ito yung gadget mo. Yun na nga nangyayari. Naku, kaya lang ang problem dito, yung bang mga ganito na accumulated ng damage, can this lead, later on to an irreversible eye damage? Yes. So lalo na sa ating mga kabataan, no, mga growing children, hindi po normal ang ating exposure sa gadget. So pwede pong tumaas ang grado ng mata, magkaroon ng myopia with the development of the eye. Okay, so for mga bata ganyan. However, paano nga, since ito, going back dito sa mga work-related eye injuries, paano po yung mga work from home talaga, hindi sila pwedeng disconnected from their job kasi they won't get paid, baka mawala yung work. So, what can we at least advise our mga kakilala na or mga viewers who work from home? So what we advise is to do the 20-20-20 rule. Ano po tawag doon? 20-20 rule. 20-20-20 rule. Okay. Yes. So for every 20 minutes, we take a break for 20 seconds, looking at a distance of 20 feet. How far is 20 feet? So kung anong height mo, Dok, mukhang matangkad ka. So mga tatlong ganun ka, kung around 6 feet so, ka. in general, just look at the distance. No? So ang exposure natin, karaniwan malapit. So mas relaxing kasi when we're looking at the distance. So, tumingin ka lang ng malayo, relaxing na yun sa eyes natin. Siguro kaya lang pag busy ka, naku, sana maalala nila every 20. Probably, they can, put an alarm na lang, no? Yes, Parang ganyan. Okay. Or would there be like some eye drops or may mga supplements ba or vitamins that, can help them prevent, incur mga eye damage secondary to prolonged exposure to their computers? So, ang ating eye drops, we recommend using eye drops for dry eye patients. Only. And there's no supplements to counteract any of this. Okay. And how about, Doc, meron bang mga, like doon naman sa ating mga ibang mga nag-work sa mga industries, okay? So basically, mga industrial companies, meron bang mga industry standards po ba or like mga workplace policies na dapat talaga sinusunod para maiwasan yung mga ganitong eye injury sa kanilang workplace? Yes. So our patients are exposed to occupational hazards. So really the PPEs or the personal protective equipments are very important to avoid any injuries. Dok, baka may message kayo po sa mga gagawang Pilipino, okay, na, para at least na maganda tandaan nila, just so para at least maprotektahan nila, mapanatili nila yung kanilang eye health na talagang maayos. So sa ating mga viewers, tandaan natin, ang ating mata ay napaka-importante. So wala tayong makikita kung hindi maganda ang ating mga mata. Always wear your protective equipments para maiwasan ang mga eye injuries. And always have routine eye checkups just to know about our eye health. Okay, Doc. So, kanina pa ho sa ating talakayan, napaulit-ulit natin, we have reiterated the necessity na kailangan gumamit sila ng mga protective gears. Okay? So, talaga naman usually kasi, di ba, requirement naman, di ba, Doc, na pag-usapan natin na pag ganyan may mga occupational hazards, meron mga ganong, may certain policies okay? So, pero alam natin din kasi sometimes yan ang problema naman, yung maintenance. Kalimitan minsan, syempre, di ba, may ibang mga protective goggles, nababasag. O kaya, na-UP na or So, basically, hindi na naibibigay nun yung protection na dapat na ibibigay sa mga manggagawa. Okay? So, now, what can you probably, advise o mga, like, some inputs para lang at least ma-remind ang ating mga viewers, whether sila ay worker o may-ari ng kumpanya. So, para sa ating mga industries, we have to maintain the protective equipments na, of course, it's working properly and keeping the safety in our work environment. So, para sa ating mga manggagawang Pilipino, kailangan din, nasa atin din na kung meron ko tayong napapansin na may pagkukulang or may mga sira-sira na ng mga equipments, kailangan nating iakyat sa kinaukulan na para matugunan at makagamit tayo ng proper safety equipment. Oo nga, Dok, kasi syempre sila yung gumagamit. Hindi naman malalaman ng supervisor nila o ng may-ari ng kumpanya na sira na pala, hindi ba? Okay, so
Sila ang nakakaalam. So, sa mga ating mga gagawa, kayo po ang nakakaalam kung ano yung mga pangangailangan nyo. Okay naman po yun na i-raise po yun, no, sa higher ups nyo dyan, sa kumpanya, para at least mas maalagaan kayo. Kasi I'm sure din naman yung mga employers, no, dahil syempre katuwang nila yan sa kanilang negosyo. Syempre gusto din nilang pangalagaan ng kanilang mga tao, hindi ba? But kailangan lang talaga malaman nila. Kasi baka may kulang sa impormasyon naman. Okay, ang dapat magpo-provide. Okay, so Doc, maraming salamat po, Doc Lloyd, no, at napakahalaga po ng mga piniliwanag nyo para sa kaligtasan po ng ating mga manggagawa. So, naku mga kasambahay, huwag po nating baliwalain ang kalusugan ng ating mga mata. Kailangan natin ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Naku, Doc Lloyd, baka po meron kayong gustong batiin or you might wanna invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. For your eye concerns, ang ating Department of Ophthalmology are very welcome to have your eyes checked with us. Marami naman kaming mga ophthalmologists dito sa department to serve you. And for more information about their services, you may visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. And you can also conveniently book an appointment online or reach the 24/7 hotline at 02-8888-8999. 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Okay, maraming salamat muli, Dr. Lloyd Thomas Yap, isang ophthalmologist mula po sa Makati Medical Center. At syempre, hindi mo kompleto ang Doctors on TV kung wala pong tips para sa Beauty Talk with a Health Twist para po sa mga kababaihan. Kaya huwag kayong alis dahil susunod na ang Women's Health. Sa pagbabalik po yan ng Doctors on TV. Welcome back mga kasambahay! Ito pa rin ang inyong programa, Doctors on TV. Mga kasambahay, ready na ba kayong makinig ng health talk ukol sa nauusong eyelash extensions, pang matagalang glam look, less effort sa araw-araw? Pero alam nyo ba na kung hindi maayos ang hygiene, may hitchhikers na sumasama po sa inyong lashes? Kung ano ito, let's watch Women's Health. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maria Margarita Latluna, isang ophthalmologist mula sa Capitol Medical Center. Uso po sa mga kababaihan ang paggamit ng lash extensions o yung mga false eyelashes. Ngunit alam ba po ninyo na maaari itong maging sanhi ng impeksyon, iritasyon, o pagkalagas ng ating mga pilikmata? So, alamin po natin kung paano ito nakakaapekto sa ating mga mata. Pag-usapan natin yan dito lang sa Women's Health. Yun pong mga Demodex mites ay isang uri po yan ng tinatawag pa nating ectoparasites. Ibig sabihin po nun, ito ay mga organismo na nakatira po ng natural dito sa ating balat. Kahit anong gawin natin po, nandyan talaga sila. No? Pero ang importante po, hindi sila dapat sumobrang dami. Pagka po sumobra sila ng dami, yun po yung nagiging problema. Kasi po, kinakain ng mga Demodex mites na ito, yun pong pilikmata kung saan po siya dumidikit sa ating mga balat. No? So, yung Demodex po, hindi po siya strictly speaking na insekto. No? Kasi meron pong classification yung lahat ng hayop. Hindi po siya kagrupo ng mga insekto. Mas kagrupo po niya yung mga gagamba, yan, yung mga arachnids. No? Pero ang importante po, napakaliliit po nila, hindi po siya nakikita ng, sabi nga natin, naked eye. No? Kailangan po sa microscope, sa ilalim po ng microscope siya makikita. Ngayon, dahil nga po kung sumobrang dami sila, lagi po silang dyan nakatira sa ating mga pilikmata at kinakain nila yung mga follicles po ng ating pilikmata. Yan, dyan po magkakaroon tayo ng maraming problema, no? Yung mamumula yung mata natin, no? Mamaya nyo po pwedeng malagas na, or ang pinaka nakakairita po talaga is
parang ang dami pong muta, no, ng ating mga mata at nakakaapekto po ito sa paningin natin. Pag sinabi pong blepharitis, ang ibig sabihin po nun, yung mga pilik mata natin, no, yung lid margin na tinatawag namin, no, sa mata natin, pagka po namaga, no, ang tawag po doon blepharitis. So halimbawa po, namula, no, o kaya namamaga, no, parang medyo mas mataba siya, no, maga siya, at saka po hindi naman po siya talaga masakit, no, pero pwedeng para pong may puwing, no. Kung minsan siguro po pag medyo matagal nang may maga, pwede pong pagka nadidiinan ng konti, medyo masakit ng konti. Yung lash extension po kasi, hindi naman po yan basta ipapataw mo lang di ba? Kailangan meron siyang pandikit, no? Meron siyang glue para kumapit dun sa pilik mata natin. Ang problema po, yung glue, lalo na pag natuyo na siya, ganyan, syempre, kaya nga siya glue, di ba? So, medyo madikit siya. So, hindi lang yung eyelash yung nadidikit sa kanya. So, pwedeng alikabok, yung mga langis na nandyan na sa may mata mo, no? So, maraming, kumbaga, marami nang pwedeng mikrobyo na dumikit dyan. So, kapag halimbawa po, medyo matagal nating suot yung false eyelashes, tapos medyo pagod ka na, no, na tinanggal mo nga, pero hindi mo naman nalinis maigi yung eyelashes mo. Kung sa Demodex lang talaga, yung isang feature niya na hinahanap ng mga ophthalmologists, no, pag ine-examine kayo, merong specific na itsura yung muta na nakadikit sa ninyo, sa pilik mata ninyo, no? So, imagine ninyo po yung, halimbawa, yung alaga ninyong aso o kaya pusa na may collar, yan. Meron din pong collar yung magiging pilik mata natin kung apektado po siya ng Demodex, no? Kaya po ang tawag namin dito sa muta na ito collarettes kasi nga para siyang collar na nakabalot dun po sa kung saan nakadikit yung pilik mata natin sa balat, no? So, very, ang term po namin dun, pathognomonic, no? Yung ganyang itsura po ng muta. Pero yung the rest of the symptoms, yung mga medyo namumula po yung lid margin, o kaya po, yun nga, namamaga, no? Yung lid, yung talukap ng mata natin. Yung iba po, parang hindi na maganda yung tubo ng eyelashes. Kasi nga, nalagas na siguro yan, tapos iba na yung direksyon, no, nung pagtubo ng eyelashes natin. So, yung iba po, nagiging dry yung mata nila. Kasi po, yung luha nila, madaling matuyo, no. Yung iba naman po, parang naiipon din yung luha, no. So, medyo parang nag-iiba yung paningin nila, parang sa tingin nila, parang medyo malabo. Kasi nga, parang kang nakababad sa ilalim ng tubig, no. So, medyo malabo yung paningin. Yun po yung mga pwedeng maging sintomas ng blepharitis. Pagka po nandyan yung blepharitis, ang nagiging epekto po nun sa luha natin ay nagiging madaling matuyo yung luha, no? Kaya po malinaw yung tingin natin kasi yung cornea ng mata natin, meron po siyang tinatawag naming tear film, no? Parang basa lagi yung mata natin, pero hindi naman po sobra, hindi rin kulang, no? Meron po talagang optimum na dami ng luha sa mata natin. Ngayon, pagka po tayo ay may blepharitis, no? Yung timpla nung tear film na yan, nag-iiba po So, ang nagiging epekto po nun, madaling matuyo yung luha natin, no? Pag mabilis pong matuyo ang luha natin, ang nangyayari po, eventually yung cornea natin maapektuhan kasi siya naman yung dry, no? So, parang nagiging vicious circle po siya. Kung dry naman yung cornea ninyo, mahirap din siyang makapitan ng luha. No? So hanggang sa darating po yung punto na malabo na yung mata nyo, no? Pwedeng mag-iba yung grado ng mata ninyo. Tapos po yung syempre yung may muta. Yan, di ba? Laging may muta, laging parang may puwing yung mata nyo. So
pati kayo, parang hindi kayo makatrabaho ng maigi, di ba? Parang hindi kayo makatingin sa isang bagay ng matagal, ganun. Mga ganun po yung mga magiging epekto niya. Kung ang isang sakit ay dala ng isang parasite, no, ang logical treatment, no, or yung definitive treatment, ibig sabihin yung para talagang gumaling ang pasyente, no, is tanggalin natin yung parasite, di ba? So, dapat tanggalin natin yung Demodex. Ang problema po, sa ngayon, wala pa talagang definite na standard na gamot para nga matanggal o mapatay, no, itong Demodex mites na ito. So, ang nangyayari po, ang ginagamot lang ng doktor sa ngayon ay yun pong sintomas, no? So halimbawa po, sasabihan kayo ng doktor ninyo na mag-warm compress ka. So ibig sabihin po noon yung bimpo na babasain natin ng medyo maligamgam o medyo mainit na tubig, no? Ipapadampi po sa mata ninyo. Ang purpose po nun is para po lumambot, no, yung collarettes, yung mga muta, para po mas madaling tanggalin, no? So, pwede rin pong mga ointment, tuturuan kayo ng doktor paano po tatanggalin yung mga muta gamit yung ointment or cotton buds, mga ganun po. So, for now, mostly yung mechanical way of removing yung mga muta, tsaka nga para po mabawasan yung pamamaga, yung inflammation, yung pagkapula. Ang lash extension po talaga is a form of foreign body talaga siya, no? Hindi po siya natural na kasali sa mata natin. So anything po na hindi talaga natural na parte ng mata natin ay masasabi po natin na pwede po siyang magdulot ng infection o kaya po inflammation or pamamaga, no? So kailangan po as much as possible ma-minimize natin, no, yung exposure ng mata natin sa ganitong mga bagay. So kung hindi po talaga maiiwasan at kailangan po nating gamitin, no, tandaan po natin na the sooner na matanggal natin, mas maganda po, no, para laging malinis yung ating mga mata. In general po, no, para po sa lahat, even para po dun sa mga hindi gumagamit ng lash extension, talagang ina-advise po ng mga ophthalmologist sa mga pasyente, wag po tayong magkukusot ng mata, no? Kasi po, pag nagkusot tayo ng mata, para na rin po nating dinala yung mikrobyo na nasa kamay natin sa mata natin, no? Ngayon, para po doon sa mga nagme-makeup, gumagamit ng lash extension, no? Importante po yung malinis ninyo ng mabuti, yung makeup ninyo, yung eyelash extension, huwag kayong matutulog, nasuot yung eyelash extension, no? At saka sana talagang matanggal natin ng mabuti yung pandikit, no? Kasi nga po, basta merong foreign body dyan sa mata ninyo, sigurado pong dadagdag yan sa blepharitis, no, ninyo. So, pwede pong makeup remover or halimbawa po yung sabon, ganyan, yung mga cleanser, facial wash, yan po yung, basta importante po talaga, wag magtagal yung dumi, no, sa mga mata natin. Sana po ay may napulot kayong mga kaalaman tungkol sa mga napag-usapan natin ngayong araw. Kung kayo po ay may mga katanungan o may nais po kayong ikonsulta, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa Facebook ng Capitol Medical Center. Muli, ako po si Dr. Maria Margarita Latluna, isang ophthalmologist. Tandaan po natin, lalo na sa ating mga kababaihan, that our health matters. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan mga kasambahay, naku, natutunan po natin ang isang kondisyon na tinatawag na Demodex blepharitis na isang uri po ng chronic eyelid inflammation. Beauty is power, pero mas powerful kung meron pong healthy eyes behind those lashes. Be informed, be safe, and let your natural beauty shine mite-free. Kanina po ay tinalakay natin ang work-related eye injuries pati na rin ang Demodex blepharitis na katatapos lang natin pag-usapan sa Women's Health. Ngayon naman po, time for our special shoutouts.
Doctors on TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at rivervalleyECSC.com. Also, Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, corner Scout Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact their trunk line numbers at 02-8372-3825 or 02-5318-5100 or their mobile numbers at 0919-069-1890 and 0919-069-1891. Also, we would like to thank Soxargen General Hospital. For inquiries, you may visit their website at sgh.doh.gov.ph. At para po laging updated sa health trends, don't forget to like and follow us on Facebook at www.facebook.com/DoctorsOnTV and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Naku, para lagi po kayong una sa health info. At naku, kung meron po kayong na-miss na mga episodes, don't worry, binge watch anytime on our social media pages. Share the health, share the knowledge. Itagyo na din po ang inyong family and friends dahil ang kalusugan po, mas masayang pinag-uusapan ng sama-sama. At syempre, bago po tayo magtapos, I'd also like to take a moment to greet Kuya Daniel Razon. Marami pong salamat sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. At syempre, a huge thank you din to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May you both be blessed with good health and continued success. And binabati din po natin si VP Nolly. Hello po kay VP Bong, VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth, ang Doctors on TV production team, Public Service Department, at ang KDR Group of Companies. And naku, binabati ko rin yung aking kambal, si Iyo and si Iya. Hello! Hi kay EJ, kay Dr. Elaine, and of course, sa mga pasyente po namin sa Barbacabodil Health and Wellness Center. And also, hi sa mga taga-Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. Hi kay Tita Letty Duarte and kay Deng. And of course, thank you very much sa Fatima Eye Center. And Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. And also, don't forget to like and follow po my Facebook page. Just type Dr. Sara Barbacabodil in the search box. Mga kasambahay, we just conclude another episode na puno ng health tips and expert advice. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kayo po ang life force ng show na ito. Remember, taking care of your health doesn't have to be complicated because small, smart choices today can lead to a stronger, healthier you. At para po sa ating mga kasangbahay na kasalukuyan pong dumadaan sa health challenges, huwag po kayong panghinaan ng loob. We are with you in prayer, hoping for strength, healing, and better days ahead. Kaya naman, stay strong, stay informed, and stay healthy. Remember, early detection saves lives, kaya make your health a priority. Kita-kits mo ulit next episode, mga kasambahay! Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barbacabodil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a stronger heart. Located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com.
Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects.